Sa loob ng 3 dekada, binalaan ni Benjamin Netanyahu ang buong mundo tungkol sa nuclear program ng Iran. Binuo niya ang malaking bahagi ng kanyang political career at reputasyon sa pagtatangkang kumbinsihin ang mundo na kailangang pigilan ang lumalaking banta ng Iran sa seguridad ng Israel at sa kapayapaan ng buong Middle East. Noong katapusan ng February 2026, tila nakuha na niya sa wakas ang matagal niyang hinihintay nang pumayag si US President Donald Trump na samahan ng Israel sa pag-atake laban sa Iran. Pero, nang dumating ang araw na inanunsyo ng Amerika na meron ng kasunduan para ihinto ang gera, tila hindi man lang kasama si Netanyahu sa mga taong nagpasya kung paano ito magtatapos. Noong June 15, humarap siya sa mga kamera. Tinanong siya ng isang reporter tungkol sa kasunduang maaaring magwakas sa gera sa Iran. Ang naging sagot niya ay halos imposibleng marinig mula sa leader ng pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa Middle East. Hindi raw niya alam kung ano ang nakapaloob sa kasunduan. Paano nangyari na naiwan sa labas ng usapan si Netanyahu habang ang Amerika at Iran ang nagpapasya kung paano ititigil ang gerang matagal na niyang pinaghandaan? Bakit tila nagmadali si Trump na tapusin ang labanan kahit naniniwala si Netanyahu na hindi pa tuluyang nawawala ang banta? Totoo bang trinaydor ni Trump si Netanyahu? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Noong June 14, 2026, inanunsyo ng Amerika at Iran na mayroon na silang pipirmahang kasunduan. Hindi pa ito permanenteng peace treaty kundi isa pa lang itong Memorandum of Understanding o MOU. Sa ilalim nito, pansamantalang ititigil ng Amerika at Iran ang labanan at aayusin ang mga pinakasensitibong issue sa susunod na 60 araw. Sa ngayon, digital nang nilagdaan ang kasunduan, pero nakatakda ang formal na seremonya sa Switzerland sa June 19. Sa unang tingin, simple ang mga pinakamahalagang punto ng kasunduan. Ititigil ang direktang labanan ng Amerika at Iran. Aalisin ng Amerika ang naval blockade nito at muling bubuksan ang Strait of Hormuz. Kung paniniwalaan ng bersyon ng mga opisyal ng Iran, kasama rin sa pinag-uusapan ang sanctions relief at posibleng pagpapalaya sa ilang bilyong dolyar na frozen Iranian assets. Pero kapansin-pansin na hindi kasama ang Israel sa mga naganap na negosasyon. Ayon pa sa mga ulat, kinailangan pang tumawag ni Netanyahu sa mga taong malapit sa Trump administration para lang alamin kung ano ang mga napagpasyahan. Hindi nito pinatutunayang sadyang tinago ng Amerika mula sa Israel ang mga detalye tungkol sa negosasyon, pero malinaw nitong pinapakita kung gaano kalaki ang nawalang tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Sa huli, kinumpirma mismo ng opisina ni Netanyahu na ang Israel ay hindi partido sa anumang Memorandum of Understanding sa Iran. Para mas maintindihan natin ang kwento, kailangan nating suriin ang mga paniniwala ni Netanyahu at balikan ang kasaysayan. May dalawang bagay na mahigpit na pinaniniwalaan si Netanyahu. Tandaan ninyo ang dalawang ito dahil dito iikot ang buong kwento. Una, hindi dapat hayaang makagawa ng nuclear weapons ang Iran. Hindi lang pababagalin, hindi lang pansamantalang pipigilan. Para kay Netanyahu, kailangang tuluyang alisin ang kakayahan nitong gumawa ng nuclear weapons at ito ang ginawa niyang misyon sa loob ng nakaraang 3 dekada. Ayon sa mga ulat, simula pa noong 1992, noong bata pa lang siyang miyembro ng Parliament ng Israel, nagbabala na siya na nasa 3 hanggang 5 taon na lang ang Iran mula sa pagkakaroon ng kakayahang gumawa ng nuclear weapons. Noong 1996, ilang linggo matapos niyang maging Prime Minister ng Israel, tumayo siya sa harap ng Kongreso ng Amerika at nagbabala na kapag nagkaroon ng nuclear weapons ang Iran, maaari itong magdulot ng sakuna hindi lang para sa Israel o sa Middle East, kundi para sa buong sangkatauhan. Noong 2012, sa harap ng United Nations, nagpakita siya ng isang papel na may drawing ng isang bombang hinati sa 3 bahagi na kumakatawan sa 3 yugto ng uranium enrichment. Gamit ang isang pulang marker, gumuhit siya ng linya bago matapos ang ikalawang yugto at sinabing malayo na ang narating ng Iran sa prosesong ito. Simple lang ang kanyang naging mensahe. Hindi dapat hintayin ng mundo na makagawa ng nuclear bomb ang Iran bago ito kumilos. Noong March 2015, habang nakikipagnegosasyon ng Amerika at iba pang world powers sa Iran, lumipad si Netanyahu papuntang Washington. Tumayo siya sa harap ng Kongreso ng Amerika at binatikos ang kasunduang binubuo ng administrasyon ni Barack Obama. Tinawag niya itong very bad deal. Sa kabila nito, formal pa rin na nilagdaan ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA matapos ang ilang buwan. Sa ilalim nito, hindi tuloy ang pinatigil ang Iran mula sa uranium enrichment. Sa halip,
Nilimitahan ito sa mababang level, binawasan ng stockpile ng enriched uranium na hawak na nito, binawasan ng bilang ng mga centrifuge at pumayag ang Iran sa mga inspeksyon. Pero para kay Netanyahu, pansamantala lang nitong pinigilan ng panganib dahil mananatili pa rin sa Iran ang kaalaman at ang bahagi ng infrastructure na kailangan para muling palawakin ang nuclear program nito. Para kay Netanyahu, hindi lang isang polisiya ng kanyang pamumuno ang pagpigil sa Iran. Sa sarili niyang mga salita, ito ang misyon ng kanyang buhay. Ngayon, tignan naman natin ang kanyang ikalawang paniniwala. Para kay Netanyahu, kahit hindi palaging magkasundo ang Israel at Amerika, kapag dumating ang digmaan, makakaasa ang Israel sa proteksyon ng Amerika. Para kay Netanyahu, ang Iran ang isa sa mga pinakamalalaking banta sa seguridad ng Israel. Nangangamba siyang kapag nagkaroon ang Iran ng nuclear weapons, maaring gamitin nila ito upang pagbantaan o subukang wasakin ng Israel. Matagal nang gusto ni Netanyahu na wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran, pero may limitasyon ang kakayahan ng Israel. Kaya nitong magsagawa ng malalakas na pag-atake, pero hindi nito kayang siguruhin na permanenteng mawawasak ang lahat ng nuclear facilities ng Iran. Mahihirapan din ang Israel kapag nagtagal ang labanan o lumaki ito at naging malakihang regional war. Sa madaling salita, kailangan ng Israel ang tulong ng Amerika. Kaya sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Netanyahu na kumbinsihin ng iba't ibang presidente ng Amerika na higpitan ng pressure laban sa Iran at kung kinakailangan, direkta itong gamitan ng puwersang militar. Pero sa loob ng mahabang panahon, walang presidente ng Amerika na gustong pagbigyan siya. Hanggang sa dumating si Donald Trump. Noong 2018, inalis ni Trump ang Amerika sa JCPOA, ang nuclear deal na binatikos ni Netanyahu. Ibinalik niya ang mabibigat na sanctions laban sa Iran at sinabi niya na hindi niya hayaang magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Kaya nang magkasabay na naglungsad ng mga pag-atake ang Israel at Amerika laban sa Iran noong February 2026, tila nakuha na sa wakas ni Netanyahu ang matagal niyang hinihintay. Pero pagsapit ng June 2026, malinaw na nakita ni Netanyahu ang hangganan ng kanyang ikalawang paniniwala. Handang tulungan ng Amerika ang Israel na lumaban. Pero hindi nito ibig sabihin na patuloy na lalaban ng Amerika kung hindi na ito pabor sa kanilang sariling interes. Pero paano ba nagkaroon ng magkaibang direksyon ang dalawang bansang magkasamang pumasok sa gera? Ang unang kailangan nating maintindihan ay hindi ito nangyari ng biglaan. At malamang, hindi rin inasahan ng Amerika at Israel na ganito ang magiging kahihinatnan. Sa simula, halos walang makikitang puwang sa pagitan nila. Sa unang mga linggo ng labanan, halos iisa ang stratehiya ng Washington at Jerusalem. Gumamit ng matinding military at economic pressure upang pilitin ang Tehran na umatras. Pero sa unang buwan pa lang ng giyera, nagsimulang magbago ang kalkulasyon ng Amerika. Lumalaki ang gastos nila sa labanan. May mga base at sundalong Amerikanong nailagay sa panganib. Tumaas ang presyo ng langis na nagdagdag sa presyo ng gasolina, transportasyon at iba pang bilihin sa loob mismo ng Amerika. Dito nagsimulang maghiwalay ang gustong mangyari ng Amerika at Israel. Para sa Amerika, hindi existential threat o agarang banta ang Iran sa mainland United States. Kayang umatras ng Washington mula sa direktang labanan at ipagpatuloy ang pressure gamit ang sanctions at diplomasya. Dahil hindi nakatira ang mga Amerikano sa tabi ng Iran at mga kaalyado nito. Pero ang Israel, nasa Middle East at napapaligiran ng Iran at mga kaalyado nito. Kaya para sa Israel, mahalagang alisin hindi lang ang agarang banta, kundi pati ang kakayahan ng Iran na muling maging panganib sa kanilang kaligtasan sa loob ng mahabang panahon. Kailangan din itong pahinain ang banta mula sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon upang masiguro ang sarili nitong seguridad. Habang tumatagal ang giyera, nagsimulang maghanap ng lalabasan ng Washington at habang umuusad ang negosasyon, lumiliit din ang minimum na resultang handa nitong tanggapin. Sa simula, malawak ang mga dineklarang layunin ng Amerika. Kabilang dito ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapons, pagsira sa missile capabilities nito, pagpapahina sa navy nito at pagputol sa suporta nito sa mga armadong grupo sa buong rehiyon. Pero pagdating sa preliminary agreement, ang pinakamahalaga na lang para kay Trump ay mapatigil ang direktang labanan, mabuksan ng Strait of Hormuz at maipasok ang nuclear program ng Iran sa panibagong negosasyon. Ang ballistic missiles, walang malinaw na limitasyon sa preliminary framework. Ang suporta ng Iran sa mga proxy at armadong grupo tulad ng Hezbollah, hindi rin ito sakop ng agarang negosasyon. Para sa Washington, maaaring ayusin ang mga ito sa ibang pagkakataon.
Pero para sa Israel, ang bawat isyong pinagpapaliban ay isang banta na nananatiling buhay. Dito nagsimulang magbago ang papel ng Israel sa mata ni Trump. Sa umpisa ng giyera, katuwang ito ng Amerika sa paglalagay ng pressure sa Iran, pero habang papalapit ang kasunduan, ang patuloy na pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah ay naging banta sa negosasyong gusto nang tapusin ni Trump. Bawat Israeli strike ay may posibilidad na magtulak sa Iran na umatras mula sa usapan. Noong June 1, nagbanta ang Israel na aatake sa mga Hezbollah target sa Beirut. Tumawag si Trump kay Netanyahu. Ayon sa Axios, puno umano ng mura ang kanilang pag-uusap. Kalaunan, kinumpirma din ni Trump na matindi ang naging pagbatikos niya kay Netanyahu sa naganap na tawag. Malinaw ang mensahe ni Trump. Tumigil ka, sinisira mo ang kasunduang sinusubukan kong makuha. Matapos ang tawag, hindi itinuloy ng Israel ang planong pag-atake. Pero, makalipas ang halos 2 linggo, umatake pa rin ang Israel sa isang Hezbollah target sa Beirut. Nangyari ito ilang oras lang bago ang inaasahang paglagda sa kasunduan ng Amerika at Iran. Nagalit si Trump. Muntik masira ng pag-atake ang kasunduan. Nagbanta ang Iran na gaganti. Kinailangang kumilos ng mga mediator upang pigilan ang panibagong escalation at isalba ang negosasyon. Sa huli, lumagda pa rin ang Amerika at Iran. Hindi kasama ang Israel. Lumalabas na para kay Trump, maaring sapat nang mapahina ang Iran, mapatigil ang agarang banta, mabuksan ang Strait of Hormuz at mapilit ang Iran na bumalik sa negosasyon. Pero bakit pumayag ang Amerika sa isang kasunduang hindi tinutugunan ng issue ng pangmatagalang seguridad ng Israel? Trinaydor ba ni Trump si Netanyahu at mas pinili ang Iran kaysa sa Israel? Maaring yon ang nagiging dating, pero hindi ganun kasimple ang mga bagay. Para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating tignan kung ano talaga ang gustong makuha ng Amerika mula sa gerang ito. Dahil malinaw na hindi nakikipaglaban ng Amerika para lang mapanatag ang loob ng Israel. Nakikipaglaban ito dahil may mga problemang direktang nakakaapekto sa sarili nitong seguridad, ekonomiya at politika. Ang unang problema ay ang langis. Nang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, tumaas ang presyo ng krudo. Nagdagdag ito ng pressure sa presyo ng gasolina, transportasyon, produksyon at iba pang gastusin ng mga ordinaryong Amerikano. At habang tumatagal ang pagsasara ng Strait of Hormuz, lumalaki rin ang panganib na kumalat ang epekto nito sa buong ekonomiya. Kaya nang inanunsyo ang kasunduan at lumitaw ang posibilidad na muling bubuksan ng Strait of Hormuz, agad na bumaba ang presyo ng langis. Hindi lang yun simpleng side effect ng kasunduan. Para sa Washington, isa yon sa mga pinakamahalagang layunin nito. Ang ikalawang problema ay ang lumalaking gastos at tumataas na panganib ng giyera. Ayon sa isang estimate mula sa isang senior advisor ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, posibleng umabot sa halos $250 billion kada araw ang ginagastos ng Amerika sa kampanya laban sa Iran. Lilinawin ko lang, hindi ito opisyal na accounting mula sa Pentagon, pero malinaw ang malaking punto. Habang tumatagal ang giyera, patuloy na lumalaki ang gastos ng Amerika sa mga missile, aircraft operations, air defense, naval deployments, logistics at proteksyon sa mga base nito. May mga sundalong Amerikano ding nasawi at nasugatan at nananatili ang panganib ng panibagong mga pag-atake sa mga American base sa buong Middle East. Itinayo ni Trump ang malaking bahagi ng kanyang political image sa pagtutol sa tinatawag niyang mga forever wars. Ito yung mga gera tulad ng sa Afghanistan at Iraq na nagsimula bilang limitadong operasyon pero tumagal ng maraming taon nang walang malinaw na naging katapusan. Ayaw niyang maging isa pang forever war ang Iran. Ang ikatlong problema ay ang politika at ang kanyang legacy o pamana. Pumalo ng 80 taong gulang si Trump habang nangyayari ang lahat ng ito at paulit-ulit niyang sinabi na gusto niyang maalala bilang isang mahusay na peacemaker. Isang leader na kayang gumamit ng puwersa pero marunong ding tumapos ng mga gera. Kasabay nito, papalapit na ang midterm elections sa Amerika. Mataas ang presyo ng langis. May pressure sa ekonomiya. May mga botanteng nagsisimulang magtanong kung bakit muling nasasangkot ang Amerika sa isang malaking gera sa Middle East. Para kay Trump, ang isang kasunduang magpapababa sa presyo ng langis, magliligtas sa mga sundalong Amerikano at magpapahintulot sa kanyang magdeklara ng tagumpay ay may malaking halaga.
lalo na kung makakatulong ito para kumbinsihin ang mga botante na piliin ang mga kandidatong kaalyado niya sa eleksyon. Dito rin natin makikita ang isang posibleng dahilan kung bakit hindi isinama ang Israel sa mismong negosasyon. Wala tayong direktang patunay na sadyang pinalabas ng Amerika ang Israel dahil gusto nitong itago ang kasunduan. Pero malinaw ang praktikal na problema. Ayaw itigil ng Israel ang labanan hanggat nananatili ang banta mula sa nuclear program, ballistic missiles, Hezbollah at iba pang armadong grupong konektado sa Iran. Kapag isinama ang Israel sa usapan, malamang ay hihingi ito ng mas malawak at mas mahigpit na mga kondisyon. Mga kondisyong maaring hindi tanggapin ng Iran. Hindi ito nangangahulugang tumigil na ang Amerika sa pagmamalasakit sa Israel. Hindi rin ito nangangahulugang mas kumakampi ito sa Iran. Ibig lang sabihin nito ay mas pinili ni Trump ang sariling interes ng Amerika. Dapat sana ay naintindihan yon ni Netanyahu dahil sa kabuuan ng kanyang karir, palagi din niyang inuuna ang interes ng Israel kahit hindi ito sang-ayon sa kagustuhan ng Amerika o ng iba pang mga kaalyado nito. Ang hindi lang siguro niya inaasahan ay darating ang araw na gagamitin din ng Washington ang parehong prinsipyo laban sa kanya. Masama din ang naging timing nito para kay Netanyahu. Dahil papalapit na ang halalan sa Israel na inaasahang gaganapin bago matapos ang October 2026 kung masusunod ang kasalukuyang political timetable. Sa simula ng giyera, naglatag si Netanyahu ng mga malalaking layunin. Alisin ang nuclear threat, alisin ang ballistic missile threat at lumikha ng kondisyon para ang mga Iranian mismo ang magpatumba sa pamahalaan sa Tehran. Pero huminto ang Amerika. Buhay pa rin ang Iranian regime. Hindi pa ganap na nawawala ang nuclear threat. Sa loob ng Israel, pinaliligiran na si Netanyahu ng mga kritiko. Tinawag ng opposition leader na si Yair Lapid ang mga nangyari na isang matinding diplomatic failure sa Iranian front. Inakusahan siya ng iba pang opposition leaders na nabigo siyang gawing pangmatagalang seguridad ang mga military achievements ng Israel. Maging ang mga hardline na miyembro ng sarili niyang koalisyon ay galit sa kasunduan. Hindi pa naman sila tahasang nagbabanta na pababagsakin nila ang gobyerno ni Netanyahu pero malinaw ang gusto nilang ipahiwatig. Huwag ka nga atras, huwag mo nga hayaang manatili ang banta at huwag mo nga hayaang ang Amerika ang magtakda kung kailan tapos na ang laban ng Israel. Dito makikita ang halos imposibleng sitwasyong kinakaharap ngayon ni Netanyahu. Sa ngayon, lumalabas na mayroon siyang tatlong posibleng direksyon. Una, maaari niyang tanggapin ang kasunduan at bawasan ang military operations ng Israel. Makakatulong ito upang mapanatili ang magandang relasyon nila ni Trump at maiwasan ang panibagong malawakang giyera. Pero kapalit nito, kailangan niyang tanggapin na nananatiling buhay ang marami sa mga bantang 3 dekada niyang ipinangakong aalisin. Malamang ay gagamitin ito ng kanyang mga kalaban sa politika upang patumbahin siya. Ang ikalawang pagpipilian ay ang ipagpatuloy ang mga pag-atake. Maaring panatilihin ng Israel ang mga sundalo nito sa southern Lebanon. Maaari nitong patuloy na targetin ng Hezbollah. Maaari din itong magbanta ng panibagong pag-atake sa Iran kapag naniwala itong muling lumalakas ang nuclear program nito. Pero may malaking panganib ang option na ito. Bawat pag-atake ay maaaring sumira sa kasunduan ni Trump. Maaari din gumanti ang Iran at maaaring magsimula ulit ang regional war. Pero sa pagkakataong ito, hindi na makakasiguro si Netanyahu kung sasamahan pa rin siya ng Amerika. Ang ikatlong pagpipilian ni Netanyahu ay ang maghintay at bigyan ng pagkakataon ang susunod na 60 araw ng negosasyon. Pwede niyang tignan kung papayag ba ang Iran sa mas mahigpit na inspeksyon sa pag-neutralize sa enriched uranium at sa permanenteng limitasyon sa nuclear program nito. Pero para sa Israel, meron ding panganib ang paghihintay. Bawat araw na lumilipas ay nagbibigay rin ng panahon sa Iran upang muling makabangon at maghanda kung sakaling bumagsak ang negosasyon. Samantala, papalapit ang halalan sa Israel. Bawat araw na walang malinaw na tagumpay ay nagbibigay ng bagong bala sa mga kalaban ni Netanyahu. Ito ang bitag na kinakaharap ngayon ni Netanyahu. Maaring natapos na ang direktang giyera ng Amerika laban sa Iran, pero para sa Israel, hindi pa tapos ang laban. Nakahanap ng labasan si Trump, pero si Netanyahu, hindi pa.